Umuuso na ngayon yung mga classic scooter kasi very appealing sa kalsada. At syempre, it will never go out of style. Kaya meron naman tayong bagong motorsiklo ngayon na i-review. Ito na nga yung Torino ng QJ Motor. Tara! Pagdating sa front looks, it looks very familiar. Ano sa tingin ninyo? Comment nyo nga sa ibaba. Nababanag talaga natin yung classic look itong QJ Motor na Torino. Actually, 125cc siya and kung makikita ninyo, super welcoming nung kanyang looks, especially itong kulay white. May tatlo nga rin pala siyang color na yellow, itong white, at saka yung black. Alin sa tatlo na yan ang favorite nyo? Comment nyo nga sa ibaba. For the headlight, gusto ko na ni-retain nung QJ Motor yung kanilang pinaka-trademark dito na parang mini piece with the QJ Motor branding sa gitna. And of course, LED na mga ilaw and split LED na rin siya. So, pagkakaharap mo siya, hindi directly nakatutok sa'yo yung liwanag. Pero kapag nagda-drive ka, maliwanag pa rin sa gabi. Hindi masyado nakakasilaw sa mga nakakasalubong natin. So, bubukas yung ilalim kapag high beam na medyo nakatutok naman pataas. And then for the turn signals, ang maganda sa kanya ay meron siyang built-in na hazard switch. Hindi mo na kailangan magpa-modify. Dito siya nakalagay yung mga turn signals natin. And of course, we have our QJ emblem dito sa gitna. Super elegant tong kanyang looks. Meron din parang ventilations dito pero hindi siya actual ventilations. Medyo binasag niya yung pagiging plain and simple dito sa harap. And of course, yung ating napakalapad na front fender and the fairings is actually in a really good plastic quality. Hindi siya yung basta-basta nababasag. Just in case man na masangkot tayo into some accidents, di ba? We have single hydraulic disc dito sa unahan na braking system at ang maganda sa kanya ay naka-dual pot caliper pa siya. And of course, we have some telescopic fork na suspension para sa unahan at ang size naman ng kanyang gulong ay 100 by 90 by 12. And medyo mataba siya. Kahit yung mga small bumps sa kalsada ay hindi niya iindahin. Maganda rin yung kanya acceleration dahil sa 12 inches wheels. At mamaya, ite-test drive natin siya para mas makita ninyo. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang stock na side mirrors ay bilog na. Hindi mo na kailangan magpa-modify. Mas classic tignan. Kung makikita ninyo yung upuan niya, Nedises, napakaganda ng seat cover niya dahil merong mga diamond shape. Mas nagmukha siyang classic and premium looking. Meron din tayong parang synthetic leather material dito na looks durable to me. Ang maganda sa kanya, Nedises, ay abot-abot siya ng mga Filipino height. Nakagaya ko, my height is just 5'4", pero kung makikita ninyo ay abot na abot ko pa rin yung sahig. So, may recommend ko to sa mga beginners at saka sa mga female riders. Napakalawak din ng kanyang room for your seat para sa driver. And of course, meron pa din tayong spacious seat para sa ating pillion ride. For the pillion step, pipindutin mo lang siyang ganyan, saka siya lalabas. So, that's also super convenient. The seating position is also upright, kaya super comfortable nito even sa mga long ride na tatahakin natin or sa mga traffic situation. So, makikita nyo yung legroom niya, napakalawak. Meron pa tayong enough space dito para sa matatangkad nating driver. Kung makikita nyo sa video, pinaupo ko yung videographer ko. Ang height niya is 5'10", at kasyang-kasya naman siya dito at hindi naman nakakailang na i-drive. Even dun sa medyo mas matatangkad na driver. Tapos meron din siyang hook dito para makapagsabit tayo ng pinamili kung gagamitin nyo siya pang grocery. Ito naman sa kanyang manibela, Nedises, napakalinis niyang tignan. Kung makita nyo, super plain and simple lang to pero sobrang linis. So, very neat yung kanyang mga buttons, switches dito, and also easy to understand. We have some kill switch here, hazard button, electric start. Tapos meron tayong turn signals dito, left and right, pagpatay sa gitna, high beam and low beam, tapos busina. Pakinggan natin yung kanyang busina. Meron tayo ditong semi-digital na meter panel. Meron siyang maliit na digital meter panel which is naandun yung ating orasan na napaka-importante. We also have a fuel indicator dito na may level of bars, trip meter, tsaka odometer. Now, for your speedometer, analog display naman po siya. Makikita mo dyan yung kilometers per hour na meron ding equivalent into miles per hour. Dito naman sa mas maliit na side. The turn signals, left and right ay magkahiwalay din. Also, high beam indicator at saka engine check. Meron lang dalawang buttons to configure kung gusto mong baguhin yung trip meter mo. And also, the reset button dito naman sa ilalim. So, kung makikita nyo, Nedises, disusi pa siya. Meron siyang physical key na isusuksok mo dito. Pero meron naman siyang key shutter. So, pwede mo siyang i-lock para hindi ka agad-agad manakaw yung inyong motorsiklo. And then, of course, ang maganda sa kanya ay meron na siyang seat button dito. So, that's also super convenient at sumasabay na rin sa mga scooters nowadays. We also have two pockets here na actually parang similar lang sila ng space. And kung makikita ninyo ay kasyang-kasya yung ating iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. And also, meron din ako napansin dito. Akala ko charger na nandito and dito pala yung charger niya. Sorry naman. USB ready na yung kanyang charging port dito. Nakapag-charge tayo ng ating device while traveling. Galing, di ba? Para naman dito sa kanyang rear part, Nedises, una ko napansin is yung kanyang rear fender. Napakaganda ng pagkakaporma. Madali siyang kapitan kasi super enough yung space dito sa may likuran. It feels really sturdy at maganda rin yung paint job niya na kulay silver. For the tail part, parang pintuan.
din. So pag pepreno ka, mas lalakas pa siya. LED na rin po yung kanyang ilaw dito sa likuran and very visible naman yung parang dalawang strips lang dito na turn signals. Kahalin tulad nung style doon sa unahan. We also have 2 reflectors para mas kita tayo sa gabi. Plus dito rin sa may rear fender. Meron din siyang nakahiwalay na plate light para dito sa ating plaka. Kung mapapansin nyo, Netizens, medyo kakaiba rin yung shape ng kanyang tambucho. Ito, may pagka-bilugan siya ng konti. Yung ating heat guard, may konting vents lang dito. It looks classic. Sound check naman natin siya. So, yun yung kanyang tunog. For the rear part, we have here 110 by 90 by 12. 12 inches wheels din. Both tubeless. Mas mataba ng konti itong kanyang nasa likurang bahagi. Drum brake nga pala yung ating braking system dito sa likuran. At kung papapansin ninyo, 125mm lang. Kaya below average yung kanyang ground clearance. Kaya yun yung nagresulta kung bakit mababa yung seat height niya na 760mm. So, syempre, doble ingat na lang tayo dun sa medyo malalaking humps. Ang maganda naman dun ay mababa yung kanyang center of gravity. So, mas may enjoy nyo siyang ma-drive dahil nag-resulta din ito sa magandang balance ng motorsiklo. By the way, yung kanyang rear suspension pala, Netizens, ay single shock lang din siya sa likuran. Buksan naman natin tong seat. Alright, for the seat, Netizens, we have a small space actually. I don't think kakasya dito yung half-face helmet, but siguro may ilan, depende sa brand at saka sa size ng helmet. Pero full face, I doubt na magkakasya dito. Nutshell siguro kasya dito, but it's not advisable dahil hindi naman siya pwede or legal. Pero yung mga essentials natin, kasyang-kasya na dito. Good thing na may enough space pa rin siya for our jacket o kaya naman ay mga papeles ng motor. Tapos may dalawa naman siyang hooks dito para isabit yung ating helmet kung gusto nyong iwanan. Dito nyo rin of course matatagpuan yung kanyang fuel tank. At mind you guys, kahit na maliit ang motorsiklo na to ay napakalaki ng kanyang fuel tank na 6 liters. Usually nasa 4 liters lang ang mga fuel tank ng ganitong motorsiklo. Pero this time, itong motorsiklo na to ay merong 6 liters na fuel tank capacity. O diba? Ang astig nun. So para sa mga nagtataka kung ilang cc nga ba ang motorsiklo na to. To be exact, it is 124cc. But of course, sa paper size 125 na yan. 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, and of course, air-cooled pa siya. And good naman yung air-cooled para sa ganitong kababang displacement. Less maintenance pa nga yun kung tutuusin. Of course, naka V-belt automatic transmission tayo dito. And para naman sa maximum torque, ay meron siyang 9.5 Nm at 6,000 RPM. At maximum power naman na 6.5 kilowatts at 7,500 RPM. Ito din ay nagtitimbang ng 109 kilograms na may kagaanan na rin for 125cc category at may wheelbase na 1,300mm. For the overall dimensions, we have length of 1,900, width of 710, and height of 1,100mm. Okay, test drive na natin. Netizens, napakaganda ng ating view ngayon dahil nandito tayo sa Lemery, Batangas. Dito tayo magte-test drive netong Torino 125 ng QJ Motor. Fresh na fresh pa to. Yun, di pa siya silent start. Yun ang una ko napansin sa kanya. So lang natin, side mirror, napakaganda, bilugan. Uy, super responsive. Napakaliksi. Ganda ng view. Turn signals. Madami din mga motorista dito eh. Ganda ng view guys. Perfect na perfect for this motorcycle itong view na ito. Yun know. Wow, napakaliksi no? Yo, dahil mababa yung ground clearance niya, ramdam na ramdam ko yung center of gravity. Napakalapat na lapat niya sa lupa and super ganda ng balance niya. Bankingan, walang problema. Kahit na 12 inches yung ating wheels, ay hindi naman siya ganun kapansinin na parang nahihirapan sa cornering. Kaya kung makikita nyo, super upright na yung seating position ko. Hindi mahihirapan dito yung mga newbie natin na riders, mga lady riders natin dyan. Hindi mahihirapan dito sa motorsiklo na ito. And napakaliksi din niya. For 125cc, ito na yung sweet spot na kakailanganin mo for everyday use. Hindi ganun kalakas sa gasolina, pero may sapat na power and acceleration sa mga uphill. Kung may karga ka man na mabigat. The suspension is actually really good as well. Medyo patag naman itong aking dinadaanan. No, hindi ako naiilang na lumikuliko sa kanya. Dito na tayo sa Fantasy World. Stop tayo saglit doon para makita ninyo yung view. Okay, the brakes is really responsive as well. Dual pot caliper sa unahan. Kayang-kaya. Always use both brakes para mas safe. Tawid tayo. Yun, dito na tayo sa Fantasy World. O, diba? Bagay na bagay siya dito, guys, no?
Ganda. Alright, sayang ang Fantasy World. Close siya. Nakaka-enjoy siyang gamitin, no, netizens. Natutuwa ako sa kanya dahil super responsive. Nakakamiss talaga yung mga kalibre ng 125cc at hindi pa uhuli ito. Nakakatuwa sa kanya, netizens. Marahil iba sa inyo ay duda pa sa klase ng performance na kaya ibigay ng QJ Motor dahil bago pa lang siya dito sa atin, ha, sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, may pangalan na din talaga itong QJ Motor. Dito sa atin ay nagpapakilala pa lang siya. And one thing na napansin ko sa kanya is super smooth nung kanyang makina na hindi ka naninibago dun sa familiarity ng smoothness ng makina niya. So I can say na sasabay na din talaga yung pinaka performance neto sa mga kilala na nating brands na kasalukuyang namamayagpag dito sa atin. Try natin na mag-overtake sa mga baboy. Diba? Kayang-kaya. So may overtaking power pa din siya, netizens. Kung akala nyo parang cute-cute lang ito, meron pa rin siyang ibubuga. Performance-wise, kayang-kaya makipagsabayan ng motorsiklo na ito. And even sa long ride, sa Lemery, Batangas, medyo mataas na din ito, pero kayang-kaya ng motorsiklo na QJ Motor. At ayan na, netizens, ang specs and features itong Torino ng QJ Motor. Pag nakita nyo siya sa personal, parang napaka-welcoming niya, parang ang sarap sakyan. And also, very good looking at napaka-cute itong motorsiklo na ito. Meron nga pala siyang SRP ngayon na 88,000 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang motorsiklo na to? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pa bang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye!